Hallelujah. May your name be glorified, Panginoon. At patuloy na kayo po nawa ang Diyos na mapapurihan po namin ng maitanghal at maitaas po namin sa oras po na ito as we worship your holy name, Jesus. Hallelujah. You are awesome in this place, Lord God. And you alone are worthy to be praised. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Jesus. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives be praised. You were awesome in this place, mighty God. Jesus, hallelujah. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives be praised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Hallelujah. You deserve to be praised, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Dakilain ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Narinig po ba ako? Okay na po ba? Sige po, sama-sama po tayo. Hallelujah. Lord God, Heavenly Father, salamat Panginoon sa oras na ito. Napakabuti mo Panginoon. Ikaw ang aming hari sa oras na ito. Bagong lahat Panginoon, napakumbaba kami sa iyong harapan sa oras na ito. Namingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan Panginoon. Sa isip, sa salita, at sa gawa ko Diyos. Tinataas ka namin sa oras nito, dinadakila o Diyos, na patuloy ikaw manguna at patuloy na ang lahat ng gagamitin mo o Diyos, patuloy mong pagpapalain sa maghayag ng iyong salita na si Brother Kent at sa mga gamitin mga worship team at sa lahat na nakikinig Panginoon ng iyong mga salita, dalangin namin na maunawaan namin ito sa iyong biyaya, Panginoon. Nawa ang iyong banal na espiritu ang pumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, patuloy pinagkatiwala namin sa iyo ang lahat. At ang sa mga online, sa mga face-to-face, Panginoon, nga fellowship, patuloy pangunahan mo na maramdaman ng iyong presensya at ang nais mo mahiyag sa oras nito. Salamat, Panginoon, patuloy ka naming dinadakila, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. You alone are worthy and greatly to be praised. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. I'll bless your name, oh God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revealed of children yet to come, as generation sings of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revealed. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hands provides for all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Lord, you alone are greatly to be praised. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Forever we doubt, and creation will rejoice. When works of wicked men you finally destroy, your power will
kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. How great are you, Lord. How great is our God. Hallelujah, Jesus. Glory to the name above all names, to the King of Kings, and to the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. To God and three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God?
Hallelujah. All the praises, all the adoration, all the glory, and all the honor belongs to you alone, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing praises to the King of Kings and to the Lord of Lords. No other than the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Tayo po ay magngitian at magkamayan, magkawayan sa ating pong mga kapatid. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate thy presence of the Lord, for he is worthy to be praised. Celebrate thy presence of the Lord, for he is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice! Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tayo po'y tumayo para po sa paggalang sa salita po ng ating pong Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa unang 1, chapter 2, verse 28 hanggang 29. Unang 1, chapter 2, verse 28 to 29. Ito pang sinasabi. At ngayon, mahal kong mga anak, magpatuloy kayo sa Kanya upang pagparito niya ay maging panatag ang loob natin at hindi mahiya pagharap sa Kanya. Kung alam ninyong siya'y matuwid, dapat ninyong malaman na lahat ng gumagawa ng matuwid ay ipinanganak ng Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan. Ayon, magandang umaga po muli sa bawat isa at higit sa lahat sa ating pong Panginoon. At hinahanap ko yung Bible ko, pinabasa ko pala kay Leslie. Sana yung Bible ko na kay Leslie pala. So yun, magandang umaga po muli sa bawat isa at dyan po sa Zoom, sa Facebook Live at sa iba pa pong social media platform. Parang dami, no? Naka-broadcast, no? Yun, salamat po sa ating Panginoon na makakapakinig muli tayo ng kanyang mga salita. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito. Dahil patuloy sa pagkakataon, Panginoon, na makipakinig muli na inyo po mga salita. Patuloy na linisin mo ang aming puso't isip, Panginoon, ng pagtataniman mo. At patuloy na ikaw lamang ang aming maitaas. At patuloy na turuan mo kami ang mga salita mo sa mga oras na ito. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay sa 1 John. So, na-message ko na po ito last year, January din. So, may mga notes dyan. Tignan nyo na lang yung
ah, issue. So babalikan pa rin natin yung issue kung bakit ano yung hugot ni Juan dito sa Church ng Efeso, kung bakit niya pag-remind, kung bakit niya remind yung mga kapatiran doon na abide, na mamalagi sa piling ng ating Panginoon. So, ang purpose ito is reminding them the real gospel. Kasi nga sa lugar ng Efeso, sa panahon na yon, nagkalat yung maling katuruan. Kung makikita natin sa nakalipas na sulat niya sa 1, kung babaybayin natin yung 1 hanggang 2, yun yung parang rebat ni Juan sa mga maling katuruan. Like yung dinidiscourage nila yung mga Christian na hindi sapat si Jesus Christ para sa kaligtasan. Hindi sapat yung nagkaroon ka lang ng faith, ligtas ka na. Kundi may mga ceremonial pa, like ceremonial law plus Jesus, maliligtas ka. Yung patungkol sa kaisipan ng mga filosofiya na kailangan mong magkamit nun plus Jesus Christ, maliligtas ka. At ini-encourage din ng mga ibang tagaturo doon na kailangan pang sumunod sa mga lumang batas na galing kay Moises na binigay ng Panginoon ng Old Testament. So, meron din dito yung yung justified ka na pinawalang sala ka na ng Diyos. So, okay lang na magkasala ka kasi pinatawad ka na ng Panginoon. Maliligtas ka kahit magkasala ka, kahit hindi ka na mag-repent, maliligtas ka pa rin kasi pinawalang sala ka na ng Panginoon. So, nireject lahat ni Juan yon at tinuro sa kanila, hindi, kailangan nyo lumapit sa Panginoon kapag kayo nagkasala. Bilang magulang natin, kailangan nating lumapit sa Panginoon na kahit na pinawalang sala tayo ng Diyos, kailangan nating tanggalin yung barrier natin sa harap ng ating Panginoon. So makikita din natin dito sa mga nakalipas na sulat niya sa 1, yung pagiging eternal ng Diyos, kung paano si Juan naging saksi sa pagkabuhay ng Panginoon, kung paano siya nakasama ng Panginoon. Nagpatotoo siya sa mga mananampalataya doon sa lugar ng Efeso. At ganun din yung si Jesus ang ating tagapagligtas. Kapag tayo'y nagkasala, si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang ating sandigan. Si Jesus ang humarang sa galit ng Ama. At ganun din yung niremind sila through scripture ni Juan at yung Christ-likeness. So, punta tayo sa 18. So, ang title nga sa akin ito, Babala Laban sa mga Antikristo. So, simulan natin sa 18. Mahal kong mga anak, ito na ang huling oras. Tulad ng naririnig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na Antikristo, kaya alam nating ito na ang huling oras. So bakit nga ba sinabi niya na anak? Anak, tapos sa 2, mahal kong mga anak din, di ba? Parang little Christian, ganon, little Christian. Sa panahon kasi nila, nung panahon na yon, hindi naman ganon ka-advance yung learning nila eh. Hindi naman ganon ka-advance yung learning ng mga mananampalataya doon. Like, kasi sibol pa lang. Tapos pinipressure sila ng mas matalino sa kanila. Na mga filosofiya, na mga matatalinong tao, na ine-encourage sila na sumama sa kanila. Tapos sa kanila, mga bubuwit pa lang yung kanilang karunungan sa Panginoon. Pero nakarinig na sila. Narinig na nila yung salita ng Diyos. Pinahayag na sa kanila ni Juan ang salita ng Diyos. Niremind sila ni Juan na munting mga anak. Kaya niremind niya na munting mga anak, ibig sabihin, hindi pa ganon katitindi yung kanilang pananampalataya. Pero, mga mananampalataya sila. At yung purpose nga nitong 1 John, hindi ibig sabihin na i-identify yung mga unbelievers sa church, kundi palakasin pa. Kasi nga, hiwalay na eh. Humiwalay na sa kanila yung mga hindi mananampalataya sa kanila. Yung totoong hindi nananampalataya sa kanila na kasama nila dati,
is humiwalay na sa kanila. Kaya ine-encourage sila ni Juan na manatili sa ating Panginoon. So, ano nga ba yung Antichrist? So, once na kumalaban ka sa salita ng Diyos, automatic yon, kalaban ka na ng Diyos. Marami nagsasabi na yung Antichrist daw, yung dati pa, nung si Nero, di ba? Kasi nga nagpapatay siya ng maraming Hudyo. Nagpapatay siya ng maraming Israelita. Sabi nila yun na daw yung lumabas na Antichrist. So hindi pa. Nung pagkatapos ni Nero, hindi pa naman dumating ang ating Panginoon. Sumunod naman, inalintulad nila si Hitler. Yung nagpapatay ng milyong Hudyo. Ganun din, marami din nag-aabang na darating na ba ang Diyos? Darating na ba ang Diyos? Pero tinuturo dito ni Juan na once na nilabanan mo ang salita ng Panginoon, once na nilabanan mo ang ating Panginoon, hindi lamang ang salita ng Diyos, kundi ang Panginoon, kalaban mo na ang Diyos. Automatic yun. Kalaban mo na ang Diyos. Ganun lang kasimple. Di ba? Hindi na napapakomplikahin pa ni Juan. Kapag kinalaban mo ang salita ng Diyos, pag kinalaban mo ang Diyos, kalaban ka na ng Diyos. So verse 19, sila'y dating kasama natin, ngunit hindi tunay na atin. Kung sila'y talagang atin, nananatili sana sila sa atin. Ngunit umalis sila, kaya malinaw na hindi sila talagang atin. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung purpose ito is palakasin ang i-equip sila ng salita ng Panginoon. Patatagin pa sila ng salita ng Panginoon. Kasi nga, yung mga dati nilang kasama, nakala nilang sa kanila, ay umalis na sa kanila at ine-encourage pa sila na sumama sa kanila. So, hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali yun. Like, alam kong matalino tong taong to, tas umalis, tas in-encourage ako. Tingin mo, mapapasama ka dun kasi matalino yun eh. Matalino siya. At hindi lamang yung mga mananampalataya dati, hindi lamang yung mga kasama nila dati, hindi ko na naman sabing mananampalataya, hindi, mga kasama na lang, mga kasama nila dati na umalis, ina-encourage pa sila na sumama sa kanila. Kaya sumulat si Juan sinulat niya to para patatagin yung mga natitirang mananampalataya doon sa lugar ng Efeso. So, sabi nga dito din, ngunit umalis sila kaya malinaw na hindi sila talagang atin. So, malinaw na sa kanila na yung pagkaalis nila ay kasama na doon yung paglaban sa salita ng Panginoon. Bakit sila umalis? Bakit sila umalis? Kasi hindi talaga silang tunay na tupa ng ating Panginoon at kalaban talaga sila ng ating Panginoon. 20, pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Dahil dito, kayong lahat ay nakakaalam ng katotohanan. Sinulatan ko kayo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi alam na ninyo ito. At alam din ninyong walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. So, sinulatan na ni Juan ang mga mananampalataya doon sa Efeso dahil alam naman na nila ang katotohanan. Nahayag na sa kanila ang Kristo na tagapagligtas. At nire-remind lang sila ni Juan na yung napakinggan nila nung una, napakinggan nila kay Juan, ay kailangan nilang panghawakan yon dahil sa pangako na ibinigay ng ating Panginoon. Dahil sa ligligan na kanilang nararanasan sa mga panahon na yon. So sa sinulatan ko kayo dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi alam na ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. So ang hinihayag sa kanila ay Kristo. So sino ba si Kristo? Yun lamang ang katotohanan. Ang salita ng Panginoon is matinding katotohanan na to. At alam naman natin na yung mundo is galit sa katotohanan. Simplihan na lang natin yung katotohanan. Limbawa, may totoong balita na ayaw tanggapin ng isang tao. Di ba, ang daming fake news ngayon. Tapos pag lumabas yung isang balita na talagang tunay na nangyari, galit na galit sila doon. Ay, hindi naman yan yun eh. Hindi naman ganyan yung nangyari. Hindi naman totoo yan eh. Hindi naman totoo. Pero yun yung totoo. Yun yung totoo. Kaya nga maraming negosyante na bumili ng isang media platform eh.
para sagupain yung fake news, para magkaroon ng, di ba yung Twitter, iba na yung pangalan ngayon eh. Twitter pa rin ba, di ba? Twitter pa rin. X na nga lang, hindi na yung Ibon. Kasi binili na ni Elon Musk yun, yung Twitter. Dahil nga, controlled nila yung media platform na yun eh, ng ibang humahawak doon na kapag naglabas sila ng totoong senaryo doon, hindi nila ilalabas yon. Maglalabas sila ng ibang article na lalaban doon sa katotohanan na yon. Kaya ang ginawa ni Elon Musk, binili niya yung Twitter. Tapos maraming nagalit sa kanya kasi nagsayang lang daw siya ng pera. Sabi niya, wala akong pake. Wala akong pake kahit na ikaubos ko pa, ikahirap ko pa. Basta yung katotohanan ay mailabas. Ganun sa mundo. Ganun yung kalakaran sa mundo na hindi mo alam kung ano yung katotohanan. Hindi mo alam kung anong media platform yung totoo. Kung makikita mo sa rating, yung 7 daw, mataas yung rating sa news. Yung Channel 2, mataas yung rating sa news. Channel 5, mataas yung rating sa documentary. Saka makikinig doon. Tapos sablay-sablay yung hindi nagko-connect yung mga kwento nila. So, ganun yung kalakaran sa mundo. Pero kung itatabi mo sa salita ng Panginoon, ibang-iba. Ibang-iba. Hindi culture ang kokontrol sa salita ng Panginoon, kundi yung salita ng Panginoon dapat ang magbabago sa culture. Lagi nating tatandaan na hindi yung culture ang magbabago sa salita ng Diyos. Kung maghahayag tayo ng salita ng Diyos, hindi mo pababawin dahil yung culture nila ganito, hindi. Hahayag mo ang salita ng Diyos kasi yun ang totoo. Yun ang katotohanan. So alam na nila ito, sabi ni John. Alam na ninyo ito at ang katotohanan ay hindi sasablay. Hindi sasablay. So 22, sino ang sinungaling kundi ang tumangging si Jesus ang Kristo? Ang taong iyan ay Antikristo. Itinatatwa niya ang Ama at ang Anak. So sa issue kasi na to, may mga lumalabas din ng guro na hindi naniniwala sa pagkatao ng ating Panginoon. Na hindi sila naniniwala na naging tao ang Diyos. At kung makikita natin sa 1 John 1, pasimula doon, yung patotoo ni Juan. Yung patotoo ni Juan na nakasama niya ang Diyos, na kasama niya sa paglalakbay ang ating Panginoon, na naging tao ang Diyos, na namatay at muling nabuhay. Walang naniniwala na maling guro sa kanya, kaya sinulatan ni Juan yung mga mananampalataya doon na naging tao ang Diyos. Naging tao ang Diyos, kung makikita natin sa 1. Kaya sinabi niya dito, kung sino man ang tumatanggi sa ating Panginoon, ay tumatanggi rin sa Ama. Hindi naman pwede na tanggapin mo ang Ama at yung anak ay hindi mo tatanggapin. Hindi naman pwede yun. Sa isang pamilya nga, di ba? Kapag, halimbawa, sa mag-asawa, hindi mo pwedeng, halimbawa, yung lalaki, hindi mo pwedeng yung anak lang ang ka-close mo, kundi dapat yung buong pamilya ang ka-close mo. Ganun din sa babae. Yung sa side naman ng lalaki, dapat ka-close niya yung first family. Parang ganun. At nililinaw ni Juan dito na kapag nireject mo si Jesus Christ, nireject mo na rin yung Ama. Hindi pwedeng ang Ama lang ang tatanggapin mo at yung anak ay hindi mo tatanggapin. Triune God sila, iisang Diyos. At pag nireject mo ang isa sa tatlo sa kanila, nireject mo na lahat. Walang grace na, hindi, dalawa lang tatanggapin ko kasi yun lang nabasa ko eh. Isa lang tatanggapin ko kasi yun lang yung pinaniniwalaan ko. Hindi pwedeng ganun. At yon sa 23, ang nagtatakwil sa anak ay hindi kinaroroonan ng Ama. Ngunit ang kumikilala sa anak ay kinaroroonan din ng Ama. So, ayun, kung makikita natin dito na yung triune God na dalawa lang naman yung nabanggit dito, yung Ama, yung anak. Pero kung makikita natin yung John, kung makikita natin sa Juan, yung sulat ni Juan sa 4 Gospel of Jesus Christ,
sinabi doon yung trabaho ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Makikita natin doon yung Ama yung nagpredestine, yung nagplano ng lahat, yung Anak yung nagligtas, at yung banal na Espiritu ang nag-guide sa tao. Makikita natin yung sa John. Kung babasahin natin yung John, makikita natin kung paano nagtrabaho yung tatlong yon. So, kung nireject mo yung isa doon, hindi pwede. Hindi mo pwedeng iwan yung isa, hindi mo pwedeng iwan yung dalawa. Magkakasama silang tatlo. Sa creation pa lang, magkakasama na sila. Sabi nga, ginawa rin ba yung Espiritu? Hindi. Kung makikita natin sa to, di ba? Yung Espiritu gumalaw sa tubig. So, hindi siya creation. Kasama siya sa nag-create. Creator din siya. So, kung nireject mo ang Ama, wala pa rin. Kung nireject mo yung Anak, hindi pa rin tanggap. Kung nireject mo ang Espiritu Santo, hindi pa rin tanggap. Tanggapin mo silang tatlo. Kailangan alam mo silang tatlo, mahalin mo silang tatlo. So, ayun, punta tayo sa 24. Tiyakin ninyo na nanatili sa inyo ang narinig ninyo buhat pa noong una. Kung magkagayon, mananatili rin kayo sa Anak at sa Ama. So, yun nga, sinabi ko na kanina na reminder to ni Juan para sa kanila, sa kanilang mananampalataya doon na natitira. At sabi nga niya, tiyakin nyo yung narinig nyo nung una, na nasa sa inyo pa. Na nasa sa inyo pa. Kasi nga, ligligan eh. Maraming lumalaban sa salita mismo ng ating Panginoon. At yung mga lumalaban na yun ay hindi basta-basta. Mga maimpluwensyang tao, hindi natin alam. Mga matatalinong tao, hindi natin alam. Bakit sila makakagawa ng mga ganong formula para labanan ng Diyos? Dahil sa katalinuhan nila, dahil sa dunong na meron sila. At yung mga Kristiyano doon is little Christian lang, mga munting anak. Mga mumunti lang yung kanilang karunungan sa salita ng Panginoon. Pero, meron silang banal na espiritu. Meron silang banal na espiritu, sabi sa 20. Pinagkaloob sa inyo ang banal na espiritu. Sabi sa ibang salin, hindi na kayo kailangan turuan pa. Hindi na kayo kailangan turuan pa. Ano ba ibig sabihin na hindi na kailangan turuan pa? Hindi na kayo kailangan panturuan pa ng mga ibang manliligaw doon. Hindi ibig sabihin nito na hindi nyo na kailangan ng teacher para matuto ng salita ng Panginoon. Hindi naman ganon. Ang sinasabi dito na hindi na kailangan kayong turuan pa is, hindi na kayo kailangan turuan pa ng mga nasa labas. Hindi na kayo kailangan turuan pa ng mga guro na nasa labas, kundi kung ano yung narinig ninyo nung una pa, kung ano yung narinig nyo kay Juan, kung ano narinig nila kay Juan, yun na yung magtuturo sa kanila at yung banal na espiritu na mag-guide sa kanila kung paano nila matututunan yung salita ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nito na hindi na kayo kailangan turuan pa kasi may mga kumukuha nito, may mga nagko-quote nito na hindi ko na kailangan pumasok ng mga seminary, ng mga Bible school. Kasi may banal na espiritu naman ako eh. So, hindi yun yung tinuturo ni Juan. Kundi, ang bato nito is yung sa labas. Hindi na kayo kailangan turuan pa ng mga manliligaw dyan sa labas. Dahil may salita na kayo ng Panginoon at may banal na espiritu kayo na nananahan sa inyo. So, sa 25, at itong pangako niya sa atin, ang buhay na walang hanggan. So, ito yung bakit na-remind ni Juan yung mga mananampalataya doon sa Efeso? Dahil sa pangako na kanilang narinig, dahil sa pangako na nahayag ng ating Panginoon, which is yung walang hanggang buhay. Buhay na walang hanggan na nagmumula sa ating Panginoon. Na parang hindi nila ma-picture kung ano ba yung katotohanan kasi nga, ligligan, tapos parang walang assurance na nandiyan ba ang Diyos, nandiyan ba ang Diyos. Pero ni-remind sila ni Juan na kapag nangako ang Diyos is matutupad. Pag nangako ang Diyos, pag sinabi niya, gagawin niya at gagawin niya. So, next, ang sinulat ko ay tungkol sa mga taong ibig magligaw sa inyo. Pinagkaloob niya sa inyo ang Espiritu at habang nananatili
ito sa inyo, hindi na kayo kailangang turuan, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritong pinagkaloob sa inyo ay tunay, hindi huwad, at ito ang nagtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Tulad ng tinuturo sa inyo, kaya manatili kayo sa Kanya. Ito yung sinabi ko kanina, na hindi na kayo kailangan turuan pa dahil yung banal na Espiritu na mismo at yung salita na mismo ng Diyos ang magtuturo sa atin sa pamamagitan din ng kanyang mga anak. Sa pamamagitan din ng kanyang mga anak. At sa atin din, di ba? Ina-encourage tayo ng mga leader natin, ng mga hindi lamang ng pastor, kundi mga iba pang mga leader like youth, music, or sa teacher ng mga kabataan. Ina-encourage ng bawat isa na mag-aral ng salita ng Panginoon. At ganun din sa mga may pamilya. Di ba? Like head of the family. Ina-encourage ba natin yung family natin na mag-aral ng salita ng Panginoon? Ina-encourage ba natin ang bawat isa na mag-aral ng salita ng Panginoon? Yung mga magulang, ina-encourage ba natin na mag-aral tayo ng salita ng Panginoon? Di ba? Yung mga anak, pinapaalalahanan ba natin yung mga kapatid natin na mag-aral ng salita ng Panginoon? Hindi lamang dito sa church, kundi paglabas natin, kailangan ite-train pa rin natin sa pamamagitan din ng salita ng Panginoon ang ating mga kamag-anak or pamilya upang ma-equip din sila ng salita ng ating Panginoon. So sabi dito, hindi na kayo kailangan turuan pa. Sinabi ko na kanina na hindi ito patungkol sa guro na si Juan, kundi sa guro na nasa labas. At 28, at ngayon, mahal kong mga anak, magpatuloy kayo sa Kanya upang pagparito niya ay maging panatag ang loob natin at hindi mahiya sa pagharap sa Kanya. So, medyo rin to yung verse na to, sabi, paano hindi mahihiya? Paano ako hindi mahihiya sa harap ng Diyos? Pagyayabang ko lahat ng gawa ko? Pagyayabang ko lahat ng kabutihang nagawa ko sa harap ng Panginoon kasi pagdating niya dito, ihaharap ko sa Kanya, Lord, ito yung nagawa ko. Ito yung nagawa ko, nagminister ako, naghayag ako ng salita mo ng 365 times sa isang taon. Bali, araw-araw, no? Araw-araw siya naghayag. Hindi ganun yung pagyayabang na sinasabi dito. Sa ibang salin kasi, ipagmamalaki pa Pagmamalaki sa iba naman, hindi tayo mahihiya. Sa ibang salin, may pagmamalaki natin. May salin na ganon. So, ang sinasabi dito na hindi mahihiya sa pagparito ng ating Panginoon, dahil sa pag-abide natin sa Kanya, dahil sa pananatili natin sa Kanya, kaya sa pagdating ng ating Panginoon dito, hindi tayo mahihiya. Hindi kahihiyan ang mababaon sa ating puso, kundi pag-asa. At sa pagharap natin sa Kanya, hindi tayo mahihiya na ginawa yung kalooban niya. Hindi tayo mahihiya na nanatili sa Kanya. Kasi kung babasahin natin dito, kung gayon mahal kong mga anak, magpatuloy kayo sa Kanya upang pagparito niya, maging panatag ang loob natin at hindi mahiya sa pagharap sa Kanya. Dahil sa ating pagpapatuloy sa ating Panginoon, dahil sa paghawak sa atin ng ating Panginoon, may comfort tayo at sa Kanyang pagpaparito, panatag ang ating kalooban. Panatag ang ating kalooban na sumunod sa ating Panginoon. At sila din, panatag ang kanilang kalooban na sinasabi ni Juan na manatili kayo sa ating Panginoon, manatili kayo sa Diyos upang pagpunta niya rito, pagbalik niya dito, maging panatag ang inyong kalooban na hindi sila nag-doubt sa salita ng Panginoon. Na kahit na yung in times ng ligligan sa panahon nila, nagtiwala sila sa salita ng Panginoon.
Nagtiwala sila sa turo ng ating Panginoon. Kaya sa pagbabalik ng ating Panginoon, hindi sila mahihiya. Hindi sila mahihiya na humarap sa ating Panginoon. At ganun din sa atin. Ganun din sa atin na tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Na magtiwala sa mga salita niya na kahit na parang hindi mo makita ang, ano ba, may darating ba ang Diyos? Gumagalaw ba ang Diyos? Kumikilos ba ang Diyos? Na kahit na hindi mo makita yon o maranasan yon, magtiwala ka sa salita ng Panginoon. Si Abraham nga, di ba? Walang assurance eh. Pero nagtiwala siya sa Diyos. Ilang taon yun. Ilang taon yung naghintay siya para sa pangako ng ating Panginoon. At ganun din yung mga Israelita, di ba? Yung mga ibang propeta. Nag-aantay sila sa anak ng tao na ipapanganak. Ilang taon din yun. Ilang libong taon yung kanilang paghihintay. Yung iba namatay na. At ganun din sa sinasabi sa Korinto, di ba, yung mga nakakita sa ating Panginoon. Yung iba doon namatay na. Pero nagtiwala sila sa Panginoon kasi nakita nila mismo ang Diyos. Pero ito, hindi nila nakita ang Diyos, hindi nila nakasama ang Panginoon. Pero pinatotoo sa kanila ni Juan. Pinatotoo sa kanila ni Juan yung naranasan niya nung nakasama niya ang Diyos at yung katuruan na tinuro sa kanila ng Diyos. Kaya sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa mga hindi nag-doubt sa salita ng Diyos, hindi sila mahihiya. Hindi tayo mahihiya na pagbaba ng Diyos, pagparito ng ating Panginoon. Hindi man natin makita, hindi man biglaan o hindi man natin siya makita nang bumaba siya dito. At least nag-abide tayo sa salita ng Panginoon. At sa pamamagitan din ng kanyang gawa. At sa pamamagitan din ng kanyang gawa. At yon sa 29, kung alam ninyong siya'y matuwid, dapat ninyong malaman na lahat ng gumagawa ng matuwid ay pinanganak ng Diyos. So alam naman natin na righteous ang Panginoon. Siya lang ang natatanging matuwid na taong nabuhay dito sa lupa in history. Kahit sabihin mong maraming mababait na tao, pero ang Diyos, ang Panginoong Jesus lang, ang tanging walang pagkakasala na nabuhay na tao dito sa lupa. At sa kanyang pagliligtas sa atin, kinuha niya sa atin ang kasalanan. Kinuha niya sa atin ang dapat na sa atin, di ba? Na dapat na tayo ang magbabayad nun, pero kinuha niya yung kasalanan natin at ibinaon dun sa krus. At anong binalik sa atin ng Diyos? Yung kanyang katwiran, yung righteousness niya. Nagpalitan tayo eh. Kumbaga yung positive sa atin, yung negative sa Kanya. Di ba? Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga hinirang. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga anak. Na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang iligtas ang nagkasala. At yun nga sabi dito, dapat ninyong malaman na ang lahat ng gumagawa ng matuwid ay pinanganak ng Diyos. So ang pagiging anak ng Diyos ay visible. Hindi ito invisible. Visible siya sa lahat ng kanyang hinirang. May times na syempre madadapa yan, mababagsak yan, pero hindi hayaan ng Diyos na malugmok yan. Hindi iiwan ng Diyos yan. Ang kanyang anak ay hindi niya kayang iwan. Diba? Kung makikita natin yung Israelita, kung kaisipan mo lang ang aanuhin mo, papairalin mo, iiwan mo na yung Israel eh. Dahil sa katigasan ng ulo nila. Dahil sa yung kaisipan nila ay hindi tugma sa kaisipan ng ating Panginoon. Hindi pa sila nakikinig sa mga propeta. Yung iba sa kanila di nakikinig sa propeta.
at hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Makukulit ang mga Israelita, pero hindi sila iniwan ng Diyos. Kung makikita natin, yung pangako sa kanila ng Panginoon is nagaganap pa rin. So, ganun katindi yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa simula pa ng likhain ng mundo, hanggang sa matapos ito, hindi man natin makita ang katapusan ng mundo. Pero yung pangako ng Diyos is mananatili yun. Kung ano yung pinangako niya, yun ang magaganap. Kung ano yung sinabi niya, yun ang magaganap. Kaya yung pagiging anak ng Diyos, pagiging anak ni Kristo, yung pinanganak muli ay visible. Visible siya. Makikita sa bawat isa dapat to. Kung hindi man makita, baka in process pa. Mga sa susunod na buwan, nangyayari na, uy, umaano na, nakikita ko na yung fruit. Hindi about preaching eh. Hindi about sa dunong ko eh. Kundi yung fruit of the Holy Spirit. Anong pakinabang ng pag-aaral ko ng salita ng Diyos? Anong pakinabang nyo kung nandami nyong alam ng salita ng Panginoon kung hindi naman nagaganap sa buhay ng bawat isa? Kundi naman namumunga. Di ba? Hindi puro dunong lang ang Biblia, kundi ito'y magta-transform sa bawat isa. At yung sanctification na ginagawa ng Diyos, yung paglilinis na ginagawa ng Diyos, hindi instant yon, kundi unti-unti. Pero dapat nakikita yung unti-unti na yon. Dapat visible yon. Kasi sabi nga dito, kinuha na ng Diyos ang ating kasalanan. At yung katwiran niya ay binigay naman sa atin. So hindi papayag ang Diyos na haharap tayo sa Ama. Marumi tayong harap sa Ama, pero yung Panginoong Kristo mismo ang makikita niya doon. At kung makita niya ang Panginoong Jesucristo doon, ginagawa ng taong yon yung kalooban ng ating Panginoon. Ginagawa ng taong yon yung kalooban ng ating Panginoon. So, kung makikita natin sa mga binasa natin mula 18 hanggang 29, kung paano in-encourage ni Juan yung mga mananampalataya doon sa lugar ng Efeso. At yung pangako ng Panginoon na sinabi sa kanila, yung kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoon. At makikita din natin kung paano dinefend ni Juan yung salita mismo ng Diyos. Kung paano dinefend yung church. Yung salita ng Diyos mismo, kaya niyang i-defend yung sarili niya, kung totoosin. Pero, syempre, need ng tao, need ng spokesperson para maihayag yung salita ng Panginoon. Dahil walang mali sa salita ng ating Panginoon, walang mali sa Biblia. At makikita din natin dito kung paano hiniwalay ng ating Panginoon yung mga hindi talaga mananampalataya. Yung mga dating, sabi nga dito, yung mga dating kasama nila, yung humiwalay na. Kung paano pinurify ng ating Panginoon yung church doon sa lugar ng Efeso. At yung galak din ni Juan na paglingkuran yung mga mananampalataya doon sa lugar ng Efeso. So, makikita natin dito yung purity ng church. At nawa, ganun din sa atin as church. Hindi lamang sa church na ito, maging sa iba rin. Hindi papayag ang Diyos na hindi pure ang kanyang iglesia. Hindi papayag ang Diyos ng ganon. At yun nga, ang ating conclusion sa umagang ito is simple lang, abide in Him. Manatili tayo sa ating Panginoon. Sabihin na naman ng iba, hindi naman natin kayang manatili. Hindi talaga natin kayang manatili sa Diyos kung di tayo sasamahan ng Diyos. Pero we work out our salvation. I-work out natin ang ating natutunan. May katawang na tayo na binigay ng ating Panginoon. May spirito na tayo na binigay ng ating Panginoon. Abide tayo sa salita ng Diyos. Dahil wala tayong ibang sandalan, wala tayong ibang sandigan, kundi ang salita ng Panginoon. Kundi ang salita ng Panginoon.
Kahit na hindi siya matalino, kahit na baguhan pa lang siya sa pagkakilala sa Panginoon, hahawakan ng Diyos yan. Mag-a-abide yan sa ating Panginoon. At nawa tayo din, hindi lang sa talino natin kaya tayo nag-abide sa ating Panginoon, kundi dahil sa ating Panginoon mismo. At yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon na manatili tayo sa Diyos. Manatili tayo sa Diyos. Sa lahat ng ating tatahakin, sa diretsong daan na ating nilalakad, mapapalingon ka eh. Di ba? At mapupunta ka pa doon minsan. Pero hindi papayag ang Diyos na hindi tumuwid ang daan mo. Hindi tumuwid ang daan mo. Ganon ang pag-ibig ng Diyos na hindi lamang niya iniwan ang kanyang anak pagkatapos iligtas, kundi sasamahan niya hanggang makita siya. Hanggang magkita sila ng ating Panginoon. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. At yon, sa pag-a-abide natin sa Panginoon, makita sa atin yung visible na fruit of the Holy Spirit at yung holiness na ginagawa ng ating Panginoon. Hindi naman prosperity ang purpose ng Panginoon, di ba? Hindi naman prosperity. Dapat yung fruit ang makita sa atin. Yung holiness ang dapat makita sa atin. Kasi kung prosperity lang, marami nang ligtas. Pero hindi. Holiness ang ginagawa ng Panginoon. Common grace na lang yung mga natatanggap natin eh. Pero pinagpapasalamat na pa rin natin sa Diyos yon. Gratitude natin sa Diyos. Pero holiness dapat ang makita sa atin. At visible yon sa mga followers ng ating Panginoon. Visible sa mga anak ng ating Panginoon. Visible sa bawat isa yon. Kung di man visible, wag naman natin i-judge din na baka sinasanctify pa siya ng Diyos sa ganong bagay. At sa ibang bagay naman, napagtatagumpayan na niya yon. Pero dapat visible sa bawat nagmamahal sa ating Panginoon. Dahil ganon kabuti ang Diyos na hindi niya iiwan ang kanyang mga iniligtas. So, trust His promise lang. Magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. 2,000 years ago namatay ang ating Panginoon, tas wala pang dumarating na Kristo. Marami nagpe-predict na ito, ganito. Pero dahil sa salita ng Panginoon na ating narinig, na ating natutunan, ay hindi na tayo basta-basta maniniwala doon. Hindi dahil sa ating karunungan, kundi dahil sa ating Panginoong Hesus. So, trust His promise. Manatili tayo sa ating Panginoon. Manatili tayo sa salita ng Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. At yun lamang po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Magandang umaga po. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, salamat sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na amin pong narinig sa umaga pong ito. Patuloy na turuan mo kami, Panginoon, na manatili sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa inyo sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu. Turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa mga salita mo, na kahit na marami kaming nararanasang hirap, magtiwala kami, Panginoon, sa salita mo. At patuloy na kayo ang humawak sa aming isip, di lamang sa loob ng church na ito, maging sa labas na aming pong mga kapatiran na nasa live at sa Zoom. Patuloy na hawakan mo rin sila. At kayo, Lord, ang humawak sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa inyo muli. Ikaw ang aming pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang
araw po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Nandito po sa Palmera, sa ating mga kapatid na nasa Facebook Live nanonood. Maging yung mga kapatid po natin sa Zoom. Magandang umaga po, Tatay Mar, Sister Lina, Nay, Nanay Saling, si Kenneth, si Sister Jazz. Magandang umaga po sa bawat isa. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating mga announcement. Nahin ko na po ang ating paalala sa ating regular na church service ginaganap dito sa Philippines, sa Palmera, via live at saka via Zoom every Sunday, 10 a.m. At ngayon din po, pinapaalalanan ko din, next na, Kel. Okay. Ang next po is, nire-remind ko po ang bawat isa na sa darating po na linggo is ang ating Thanksgiving. So, ito po ang mga gagamitin next week po. So, opening prayer po si Brother Ron Orpiano. Praise and worship. Hindi po sister. Brother. Brother Ron Orpiano. Praise and worship po si Sister Hannah May Magan, maging Sister Leslie, si Brother Michael Kalumpag naman po sa scripture reading. Sa ating preacher po ay si Pastor Mar Magan. Offertory prayer si Sister Raquel May Magan. Sa ating offering, yan po pa, tawagin po natin si Nanay para sa mangyayaring Thanksgiving. Ayun, muli po, magandang umaga po sa bawat isa dito po sa ating pong face-to-face, maging ang face-to-face po sa Pangasinan, yung mga nasa Zoom at saka nasa FB Live. Kinuha ko po yung microphone sa ating pong nag-a-announce. Gusto ko pong i-explain yung kaganapan po sa araw po ng linggo. Sapagkat medyo nagahol po tayo sa oras, kaya hindi masyadong na-explain sa mga nung nakaraan. Papaunawaan ko lamang po yung ating pong Thanksgiving Fellowship sa araw po ito ng linggo. Next week na po ito, 21 po yon. Sa oras pa rin po na 10:00. Mayroon po kasing mga pagbabago sa ating pong programa. Medyo hindi na ilagay dyan, kaya ako muna yung mag-i-explain. Katulad ng napag-usapan namin nung nakaraang meeting na i-explain ko po muna sa bawat isa. Kasi hindi lamang po dito involved yung nasa face-to-face. Involved din dito yung mga nasa Zoom at nasa FB Live. Nga lang po, makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. Bago po dumating po yung araw po ng Miyerkules. Bakit po? Sabi ko nga po nung nakaraang message ko po, pwede naman po tayong magpasalamat at nagpapasalamat naman po tayo anytime. Pero ito po ay dahil tayo po ay isang church, kailangan po tayong magkaroon ng sama-samang panalangin. At yun nga po ay ginaganap po natin kahit mga nauna pa ay January. Pero inuulit ko po, hindi po ito tradition. Hindi tayo kailangan ganito. Hindi po yun. Hindi rin po doon nababata yung ating kaligtasan. Yun nga po, programa lamang po ito ng Iglesia. So ito po yun. Yung ating pong program po ay mayroon po tayong pasasalamat sa pamamagitan po ng testimony. So ano po ba ito? Kung nais nyo po na magbigay pasasalamat sa Diyos, alam ko naman pong lahat tayo may ginagawa ang Diyos sa ating pong mga buhay. Piliin po natin sa isang taon na yon yung pinaka na talagang masasabi natin na makaka-encourage tayo sa kapwa natin mananampalataya. Dahil alam naman po natin na lahat ng nangyayari sa ating buhay, kailangan nating ipagpasalamat sa Diyos. Una sa lahat, tayo po ay magtitestify to glorify the name of the Lord. Siguro yun po yung lagi natin sisiguraduhin. Na sa ating gagawin, mag-glorify si Lord. Pangalawa po, makaka-encourage po tayo sa ating pong kapwa believers. So yun po yun. May nakatalaga po tayo doon na magtitestify. Inuulit ko po, hindi lamang po ito nakalimit sa face-to-face. Pwede rin po yung mga nasa Zoom, yung mga nasa FB Live. Kung gusto nyo pong mag-testify, paano? Sabihin nyo pa, sa Zoom, mabilis po kasi pwedeng magsalita tayo dyan after po kung gusto nyo pong mag-testify. Kailangan po
ay ipaalam nyo po, inuulit ko po kailangan po ipaalam nyo po sa program committee, sa inyong lingkod, o sino man sa mga elders ang kilala nyo na kayo ay nagnanais na mag-testify para pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. So para po, ililista po kasi yon at tatawagin po kayo para po yung program po natin ay maayos. Hindi po kami magtatawag dito sa araw ng linggo. Kundi nakalista na po kayo kung kayo po ay nagnanais na magbigay pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan po ng testimony. So, 4 lamang po yung minimum, 5 yung maximum na siyang magtitestify. So, kaya po, dapat bago po mag-Wednesday sa ating pong prayer meeting ay nasabi nyo na po. Sa mga nasa FB Live naman, paano kami magte-testify? Di ba? Paano magte-testify? Mabilis. Pwede po. Naisip ko po kanina habang nagme-message si Ken kung paano magte-testify po yung nasa FB Live. Ito po, pwede nyo pong isulat o i-chat, i-send nyo po sa mga kapatiran po natin at mayroon pong isang magsasabi o babasahin po yon na yun po yung testimony mo sa buhay na ginawa sa iyo ng Panginoon. So, pwede po yon. Susulat nyo, i-chat nyo, send nyo sa akin, send nyo sa program committee, send nyo sa isa sa mga elders natin at mayroong magbabasa dito at sasabihin na eto yung testimony niya sa araw na yon. So, kaya involve po lahat. Pinag-aralan ko po kung paano po ma-involve yung mga nasa FB Live, kung paano po ma-involve yung nasa Zoom. So, ganun po yun. So, inuulit ko po, mayroon po tayong pasasalamat sa pamagitan po ng testimony ginawa ng Diyos sa buhay po natin na ma-encourage po natin ang ating pong mga kapwa at higit sa lahat, mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa po na sa ating pong program na pwede po natin gawin para pasasalamat sa Diyos ay yung mga talent na mayroon po tayo. Ihahandog po natin yun sa Diyos, anyo ng ating pasasalamat sa Panginoon. Pwede pong kanta, tula, sayaw, drama, kahit ikaw lang pwede, ano bang isa yung skit ba yon yung tawag doon? Pwede po yun. Kahit ano pong talent na mayroon ka na gusto mong ihandog sa Panginoon bilang anyo ng pasasalamat, pwede po yon. So, ang involved naman dito, inuulit ko, pwede rin dito yung mga nasa FB Live, pwede rin po yung nasa Zoom, at higit sa lahat, pwede yung nasa face-to-face. Sa FB Live, paano? Isi-send nyo na lang po through video. At pwede po namin yun i-play po dito. Yung mga nasa Zoom, ganun din po. So, kaya po, available po ito para sa lahat, hindi lamang po sa face-to-face. Yung face-to-face, yan ang kagandahan, talagang personal namin kayo makikita kung ano yung ginagawa. So, pero inuulit ko po, involved po dito ang lahat, magiging nasa FB Live. So, yun po yun. Pangatlo po na anyo ng ating pasasalamat na pwede po natin gawin. Sabi ko nga po, wala po kaming in-specific na dadalhin o ibibigay nyo, ihahandog nyo, maliban doon sa dalawa, yung testimony at saka yung talent. Pangalawa po, sabi ko po, may table po dyan. Ano man po yung nais nating ihandog sa Panginoon ng mga bagay, habang nag-i-start po yung gawain ng Panginoon, pwede nyo pong ilagay doon para po wala pong makakakita habang nagagawain, nandiyan sa likod. Okay lang naman. Kung may makakakita, wala na, hindi naman yata pwedeng itago. Kailangan din naman, kailangan naman, dahil pasasalamat, makikita at makikita pa rin namin yon. So, pero ang ibig kong sabihin, hindi kayo tatawagin, kundi kusa na ang bawat isa na nais na magbigay ng handog pasasalamat sa Diyos. Kung ano man yon, ilalagay po natin doon sa table at yun po ay magiging anyo ng pasasalamat po natin pa sa Panginoon. Wala pong specific na katulad ng mga nakaraan, food, fruit, ganito. Ngayon wala po. Kahit ano po, na nais po nating ihandog sa Panginoon, anyo ng ating pasasalamat. Maliban po sa testimony, maliban sa talent, pwede po nating ibigay. Basta alam naman po natin na yun po ay binigay natin sa Lord. Yun po yung lagi nating sisiguraduhin na yun pong gagawin natin, mag-glorify si Lord. So yun po yung ating programa sa ating pong Thanksgiving Fellowship, pero mag-i-start pa rin po tayo ng 10 o'clock. Onward po yon. Kung anong oras po tayo matapos ay
doon po tayo magtatapos. So yun po yung nakapaloob sa ating Thanksgiving. So yung mga nasa FB Live po, Zoom po, at yung mga nasa face-to-face, hanggang Merkules lamang po yung para malista po namin at maisama kayo sa program sa mga nasa testimony at sa talent na ihandog po natin sa Panginoon. So yun po, maraming salamat po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tinatawagan ko si Jonah para sa other announcement. So, yun po yung mga mangyayari o magaganap po sa ating Thanksgiving Fellowship. So, sa susunod po, sa atin naman pong paalala din po sa mga kananayan, meron pong Children's Sunday School every first, second, and fifth Sunday, 2 p.m. po ito. And then, susunod po sa prayer meeting natin this coming Wednesday, 8 p.m., ang exhorter po natin si Sister Sarah Capales. So, inaanyahan po ang bawat isa kung available po na maka-attend din po tayo ng prayer meeting. Susunod po is yung Youth Fellowship. Every Sunday po ito except last Sunday. Tama ba? Last Sunday of the month. So, after ng service, 1 p.m., face-to-face and via Zoom din to available. So next po is yung General Youth Fellowship. Ito naman po ay ginaganap every third Sunday. Ganon din po, 1 p.m. Available din face-to-face dito sa Palmera at via Zoom naman sa mga hindi makakapunta rito. Susunod po is ang ating church service sa Christ Alone Oman. Every Monday, ang prayer meeting po ay 1 a.m. Philippine time po ito. Ang Bible study naman po ay every Wednesday, 1 a.m. din po, Philippine time. Ano ba yan? Kayo na pa. Then, yung worship service po na sa Christ Alone Oman is every Friday, 2 p.m. naman po. Next is yung hermeneutics. Every Sunday, 3 o'clock p.m. So, sa mga estudyante po natin, yun po, 3 p.m. every Sunday po ito. Next po is yung women's ministry. So, meron pong, after ng service, meron pong nagaganap na face-to-face na women's fellowship. 2:30 po ito every first and third Sunday. Tapos, every third Saturday naman po, ito naman yung general fellowship via Zoom. 8 p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Depende pag nagkakasarapan ng kwentuhan. So next po is yung sa women's ministry naman sa mga kapatid natin, diyan mga kababaihan sa Pangasinan. Fourth Sunday naman po yung face-to-face dyan. So abangan nyo po, see you po sa January 28 po sa ating mga kananayan po dyan. Next po is yung birthday celebrant. Kaya pala nandito si Andre. Happy birthday. Sa January 19 po. Happy birthday. So, susunod po, salamat po sa ating Panginoon sa kanyang katapatan sa atin, hindi lang po sa ating physical at spiritual, but also sa ating financial. So, ito po, ang report na ito is para dun sa caroling fund na na-collect po nung December na caroling ng ating mga kabataan. Youth and music na plan. So, kung dyan po sa mga kapatid po natin nasa Zoom, kumusta po ang ating sounds? Mas nag-improve po ba? Yan po ay dahil meron na po tayong bagong audio mixer. Salamat po sa ating Panginoon na meron na tayong bago at quality na audio. Hello, ayan po. Maririnig niyo po. So, susunod po, meron din po tayong bagong computer, motherboard. So, ayan po, meron din na-avail na HDMI cable para po mas makita po din dito yung, mas maayos po yung makita natin yung mga nasa TV. So, yan po yung mga nabili pa natin at may mga susunod pa po sa biyaya po ng ating Panginoon. So, meron din pala audio mixer with new microphone cables. Kasama po pala yun. So, ayan po yung mga nabili. So, yung caroling pan po natin, yung total caroling collection, nakaabot po yung collection natin ng
71,250. So makikita nyo po dun sa susunod po na mga na-report, yung mga expenses, yun na po yung na-mention ko, yung PC component, audio mixer, microphone, cables and connect, transportation, HDMI, at other expenses po para po mabili natin yung mga equipment na yan para ma-improve po natin yung ating technical media. So next po is yung financial report naman po natin as of January 13, 2024. So makikita nyo po, yung total church fund natin ay 90,331. Pero makikita din po natin sa gilid kung saan na po nakaalat yung mga yung church fund po natin. Katulad po nung sa church building natin, makikita nyo po yung ating church ay wala pang ceiling. So may nakaalat na pong pondo para dyan. Pero hindi po close pa yan sa mga nais po din po na mag-pledge. Kung kayo po ay kinikilos ng Diyos, pwede po kayong magbigay po para sa ating church building. Kaya din po, meron din po tayong naka-alat para po na funds para sa evangelism na 5,000 for this month po. And then funds din po para sa aircon. So ayan po, ang total available church fund natin as of January 13 is nasa 11,125. Salamat po sa ating Diyos. Meron pa ba? So yun lang po. Salamat. Sige po, tayo po ay manalangin para po sa pagbibigay. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos, sa pagkakataon nito, Panginoon, na bawat sa amin ay magkakaloob bilang pagsambat pasasalamat sa inyo. Patuloy na salamat sa biyaya na sa buong isang linggo ay hindi ka nagkulang sa bawat sa amin. Sa bawat aspeto ng amin pong buhay ay ikaw nga po ang siyang nagpala. Kayo nga, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa amin pong mga buhay, nang sa gayon ay buong kagalakan namin ay magpagkaloob sa inyo ang mga bagay na nararapat, Panginoon, sa inyo. At patuloy, O God, na kayo po ang magbasbas sa isa-isang linggo pa, Panginoon, na amin pong mga pangangailangan. Alam namin na ikaw ang nakakaalam nito at ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Sa mga hindi pa, Panginoon, makakapagkaloob, ay alam mo, Panginoon, na kanilang pong mga puso, alam mo, Panginoon, na kanilang mga pangangailangan, at nawa kayo po ang magbasbas sa kanila, sa gayon ay meron po silang pagkakitaan. At sa mga nagkatrabaho, sa mga nag-aaral, sa mga may negosyo, kayo nga patuloy na magpala, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat sa maghahawak nito, Panginoon. Kayo nga po ang kumilos sa Kanya, mag-ingat sa Kanya, nang di po, Panginoon, siya matukso, O God, at sa kaban, Panginoon, ng yaman na maiipon ay magamit lamang, Panginoon, sa inyo pong ikapupuri. Dukilain ka, Panginoon, purihin ka, pasalamatan ka. Ito po ang aming samad na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ika'y sadyang kahanga-hanga kahit na ulit-ulitin ko. Sabihin ko, mahirap man isalarawan ang damdamin na awitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, paging sa kahuli-hulihang hininga, ang nais ko ay sambahin ka.
ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang himig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig ko. Ika'y sadyang kahanga-hanga, kahit na ulit-ulitin ko, sabihin ko. Mahirap man magsalarawan ang damdamin na awitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kahuli-hulihang hininga, ang nais ko ay sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang himig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig. Sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang himig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig ko. Oh, luwalhati sa iyong pangalan. Oh, pagsambang walang hangganan. Oh, banal at makapangyarihang Diyos. Oh, luwalhati sa iyong pangalan. Oh, pagsambang walang hangganan. Oh, banal at makapangyarihang Diyos. Oh, luwalhati sa iyong pangalan. Oh, pagsambang walang hangganan. Oh, banal at makapangyarihang Diyos. Sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat
Diyos po ang lahat ng pagbuti. Ang bawat isa po ay tumayo para po sa pangwakas na panalangin. Aming Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan mo po, Panginoong Jesus. Ang bawat isa po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain mo. Salamat, Lord. Dalangin po namin na ito po ay nagdulot ng kagalakan at kaluguran sa inyong puso. Salamat, Panginoon, sa mga salita ninyo na amin pong napakinggan sa umaga pong ito. Tunay nga, O Diyos, na ito po ay makita sa aming buhay. At patuloy nga, Panginoon, na manangan po kami at manalig sa inyong anak na si Jesucristo. Salamat, Panginoon. Bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom. At Lord, maisagawa po namin ang mga salitang ito sa tulong po ng inyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa nagdala, Panginoon, ng salita niyong ito. Patuloy nga, O Diyos, na ikaw ang siyang Diyos na magbigay sa Kanya, Panginoon, ng knowledge and wisdom na nanggagaling po sa inyo. Ikaw ang siyang Diyos na sa Kanya pong mapapurihan, sa Kanya pong buhay, araw-araw, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa amin pong mga nakinig. Ikaw po ang siyang gumabay sa amin. At Lord, sa pansamantala po namin paghiwa-hiwalay, ikaw po pa rin ang siyang Diyos na aming mapapurihan. Salamat, Panginoon, sa araw po ng linggong ito na kami po ay nakapagsama-sama upang dumalangin, sumamba at dakilain ang inyong pangalan. Ang lahat po ng ito ay sa inyo po namin idinudulog sa dakilang pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Ating pong itaas ang ating pong dalawang kamay. Awitin po natin ang Now Unto Him. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Sige, taas po natin yung ating dalawang kamay sa Diyos at tanggapin ang basbas mula sa Kanya. Hallelujah. Naway patuloy tayong ingatan ng Diyos at patuloy na pagpalain sa lahat ng ating paglakad bilang isang Kristyano at patuloy na gabayan ng Diyos sa ating mga buhay. Naway sa yung lahat ng pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo. Umayo tayong payapa tapos na po ang gawain at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Jesus. God bless po sa lahat, mga kapatid. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo po sa batang ito. Salamat po, O Diyos, sa buhay na patuloy na ipinaparanas mo po sa Kanya. Sa kaarawan niya pong ito, Panginoon, panibagong taon na kaloob mo po, Panginoon, dalangin po namin ang iyong pagsama at patuloy na pagkilos sa kanyang buhay kay Boboy. Nanawa, Panginoon, ay patuloy na
Kilusin mo nawa ang kanyang puso't isipan na patuloy na makilala kanya ng lubusan, Panginoon. Magkaroon po ng eagerness na pag-aralan ang iyong banal na salita at patuloy na makipag-ugnayan po sa iyo sa pamagitan po ng panalangin. Maging sa kanya pong pag-aaral, patuloy po namin ipinagkakatiwala ito sa iyong mapagpalang kamay. Ang iyong pong paggabay at pagsama at pag-ingat ay patuloy niya pong maranasan, Lord. Maraming salamat po sapagkat wala kaming ibang Diyos na inaasahan na patuloy na kikilos at magbibigay sa amin ng lakas at pag-iingat, kundi ikaw lamang po, Panginoon Lord. Maraming salamat po sa iyo sapagkat sa ilang taon na pabuhay na kaloob mo kay Buboy ay ikaw ang sumama hanggang sa panibagong taon na nitiwala po kami na ikaw pa rin po ang Diyos na patuloy na sasama sa Kanya at magpapalago ng mga salita mo sa Kanyang puso. Panginoon, maraming salamat po. Lahat po, Panginoon, na pagpapalat biyaya ay sa iyo lamang po nagmumula. At ayon po sa iyong banal na kalooban, matanggap at maranasan po ito ni Buboy. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Maging sa aming pagsasalusaluhan, pagpalaan mo po nawa ito, Panginoon, at magsilbing kalakasan sa aming pong pisikal na katawan. At patuloy, Panginoon, na magamit ang aming katawang ito sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Lord, maraming salamat sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa mga nasa Zoom, FB Live at sa face-to-face. God bless po. See you po again next Sunday po. Happy lunchtime po and happy birthday, Bob Andre. And sa mga hindi po nakalista, happy birthday rin po. Hello po, Pastor Mar. Hello po, Nanay Saling. Hello po sa inyo dyan sa Pangasinan. Hello po, Sister Lina. Hello po, Ate Tin and family. And kay Ate Jocelyn, pagaling ka, Ate. Happy lunch po. I'll bless your name, oh God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generation sings of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hands provide for all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Forever without end, creation will rejoice when words
of wicked men you finally destroy. Your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. And greatly to be praised. Papuri po sa ating Diyos. See you po next Sunday. God bless po.